Kailangan mo ba ng extra income pero wala kang malaking puhunan? Kung oo, ukay-ukay business ang sagot. Kung gusto mo malaman kung paano magsimula, tapusin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Marami po sa atin ang gustong magnegosyo pero natatakot tayo magsimula dahil nga baka mawalan o malugi. Pero kung gusto mo kumita at may hilig kayo sa mga damit, fashion, nako, perfect na perfect ang ukay-ukay business. At tuturuan kita kung paano magsimula kahit maliit lang ang iyong kapital. Number one, bakit kaya maganda ang ukay-ukay business idea? Kasi mabenta dito sa Pilipinas dahil nga affordable, di ba? At syempre naman yung mga dadamit, quality, di ba, in terms of brand. At marami ding pwedeng pagkakitaan dito mula sa mga vintage finds, branded clothes, hanggang sa mga trendy na items. Ang kagandahan lang dito, number one, kailangan mo lang dito talaga maliit na kapital. As a matter of fact, from 1,000 to 5,000, no, pwede ka na makakuha ng mga banyera, no, yung mga talagang isang sa ako. And then, number two, mataas ang profit margin. Ang mga profit margin nito, mababa na sa 20% to 100%. Number three, constant demand for affordable clothes. Dahil nga sa yung ating sweldo, and syempre, mas prefer ng mga tao na mas affordable. So, next question, paano ka mag-uumpisa ng ukay-ukay business? Kung may papel at ballpen ka, dito ka na magsimula. Number one, research and source your products. Mahalaga na alam mo kung saan ka talaga kukuha ng mga items na ibebenta mo. Actually, maraming supplier ng ukay-ukay na nag-aalok ng bulto at maramihan ng pagbili ng damit. Maghanap ka ng supplier na may maganda at affordable na items. Maari ka rin bumili, syempre sa Baguio, Manila, or what we call as online. Pero bago kang mag-ingat lang po tayo sa mga bogus na sellers. When you say bogus na sellers, makikita mong bagsak presyo pero hindi naman i-deliver ang item mo. Make sure talaga meron kang magandang review na nakukuha sa mga taong ito. Number two, find a good location. Kung may budget ka, syempre magrenta ka ng pwesto. Piliin mo yung lugar na maraming tao, palengke, tabi ng eskwelahan. Diba? Kung wala naman, pwede tayong magsimula sa bahay. At syempre magbenta ng live selling at online selling. O, pamain na lang, pamain. Number three, siyempre, pag nakuha mo na ang mga produkto mo, prepresyuhan mo. Pricing and inventory management. Prepresyuhan mo at siyempre, naglagyan natin ng inventory. Tama ang presyo ng produkto, hindi masyadong mataas, dapat abot kaya, pero tsakin natin, siyempre, na may kita. Bantayan mo rin yung inventory mo para alam mo kung alin ang mabenta at alin ang hindi at para hindi ka na umulit. Pang-apat naman po, siyempre, set up na po yung online shop. Diba? Kung online ka, syempre gagawa ka ng Facebook page or if not naman, kung gusto mo ba idaan sa mga ibang mga platform, diba? Siguraduhin maganda ang presentation ng items. Kung physical store naman, maglalagay ka ng mga racks, lilinisin mo yan, lalaban mo yan. Para syempre naman, mas maganda at lalagyan mo ng magandang lighting, diba? Para appealing ang items. Pero alam nyo, pag tayo nag-uumpisa, may mga challenges din po sa ukay business. Number one, yung tinatawag natin sa physical space, yung low foot traffic. Kung hindi matao ang lugar at pwesto mo, kailangan mo maging creative. So, ang gagawin po ay 2-in-1 na po tayo. May pwesto ka na, may online ka pa. Gamitin natin ang social media, gamitin natin yung online live selling na yan para makilala po kayo. So, ang gagamitin po natin pang-akit po yung siyempre sa Facebook at saka sa live selling para pumunta sila sa pwesto. At kung kailangan talaga i-deliver, i-deliver na lang. Another challenge din ng mga online sellers po, siyempre yung limited capital. No, na in terms of para mag-umpisa. Ito lang po suggestion ko. Yung umpisa po, pag-ipunan nyo, pero kung kailangan nyo na mag-expand at malaki na talaga ang demand, pwede nyo nang utangin para kayo ay magpalaki. So ngayon, ang katanungan naman, Chinky, paano talaga ako magpapakilala sa ukay-ukay ng bonggang-bongga? Number one, gamitin po natin ang social media, Facebook, Instagram, TikTok to reach more people. Dito mo ipapakita yung mga best items mo. Kumuha ka ng magagandang picture and post regularly. Number two, kumuha ka ng mga bundles and discounts. Pwede kang gumawa ng buy two, get one free. Para maingganyo. Instead na isa lang ang bibilin ng dalawa. Diba? Ika nga tataas ang iyong kita. Number 3, ang pinaka-best din dyan, makipag-collab po kayo. Collab sa mga influencers. Kung kaya ng budget mo, magpa-feature kayo ng mga local influencers para ipakita at pakilala ang shop nyo.
Kaya nga mga friendship, ang pagnenegosyo sa ukay-ukay ay siyempre simple pero hindi madali. Okay? Kaya kailangan po may disiplina, kailangan may tiyaga, kailangan may tamang kaalaman. Remember, kahit maliit lang po ang kapital, basta consistent ka sa pagbebenta, maniwala ka, aangat din ang negosyo mo. Kaya kung nagustuhan mo itong mga tips na ito, please like this video, mag-subscribe ka sa aking channel at marami ka pang tips and strategies sa pagnenegosyo. Huwag mo rin kalimutan i-share ito sa kaibigan mo para magsimula ka ng sarili mong ukay business. So, ano pang hinihintay po natin? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.